Hello, what's up sa inyo? Samahan niyo ulit ako sa panibagong araw ko. At sa mga nagtatanong nga po pala kung anong grade ko na, anong course ko po, saan ako napasok. Ako nga po pala si Joshua Borgonyos. Nagpakilala! Hindi, pero ako po ay kasalukuyang second year college. Ang course ko po is BSIT Automotive dito po sa LSPU Santa Cruz, Laguna. And for more automotive contents po, kung hindi ka pa po naka-follow sa akin, follow mo na ako! And welcome po ulit sa panibagong video namin. So ngayon nga po pala, dahil all rights na kami and all goods na kami sa makina namin and sa engine block namin, kakabit na po namin yung cylinder head. And para sure na walang leak or tagas itong engine namin, nilagyan lang namin ito ng shellac. Pagtapos namin lagyan to, ito namang mismong gasket. Sige Mike, pahire! And next nito ay kakabit na namin yung cylinder head. And we make sure lang na sakto ito sa lahat ng pagsasalpakan. And voila! Perfect! Next, ganito ulit yung ginawa namin sa mga cylinder head bolt namin para di kami malito sa pagbabalik. Nag-apply lang kami ng konting langs dito bawat bolt para smooth yung pagpasok. And pasensya na po pala kayo kung puro kamay sa video namin kasi ang likot to. And next, sinigpitan na namin yung mga bolts. Sa paghigpit namin ng mga cylinder bolts, ginamitan lang namin ng criss-cross pattern para ma-sure na pumantay yung lapat ng gasket. And sa paghigpit ng mga cylinder head bolts, we base on our module na ang gamiting torque is 40 to 47 foot-pounds. Kaya hindi kami doon sa kulang, hindi kami doon sa sobra. Doon lang kami sa saktong foot-pounds, which is yung 44 foot-pounds. At dinouble check lang namin ulit. Ano ko yan? Ay! And then, ganito nga pala itsura niya. Push rod. Dul, ano yan, Dul? Dul. Push rod po. Push rod. Magkano isa? Ano lang, piso. Oo, mahal. Libre siya po. And ayun, narinig nyo naman siguro para sa next na ikakabit namin. Ito namang mga push rods. Okay. Okay. Ang kaperason. Ano tayo? Yes, alpake ang kaprasong rocker arm. Ayan na, sari-sariling dakwata na. And bago namin higpitan, sinore lang namin na nakatapat lahat ng push rod sa rocker arms. At next, sige, lagyan ng rocker arm bolts. And pagkatapos nun, niluwagan lang namin lahat ng lock nut para ready na kami sa pag-tune up nito. Along with the lock nut, niluwagan din namin yung mga adjuster screw. And after that, it's time para mag-tune up ng mga valve clearance. Ang ginamit nga pala naming method sa pag-tune up is yung short method. Paano nga ba ang short method? So, sinet lang namin yung piston number 1 sa top dead center and then chinun up na yung exhaust valve ng piston number 1, intake valve ng piston number 1, intake valve ng piston number 2, and then yung exhaust valve ng piston number 3. And sa pag-tune up naman, niluwagan lang namin at hinihigpitan yung adjuster screw. And kapag feeling namin na okay na yung gahe ng filler gauge dun sa valve clearance, it's time para higpitan na yung lock nut. And para sa reference ng size ng filler gauge na ginamit namin, sa intake valves ang ginamit namin is 8 inch and sa exhaust valve ang ginamit namin is 12 inch. And mabalik tayo dun sa short method na ginagawa namin. Boy, pasikat! Sinet lang namin yung piston number 4 sa top dead center and then chinun up na namin yung exhaust valve ng piston number 4, intake valves ng piston number 4, intake valves ulit ng piston number 3, and then yung exhaust valve naman ng piston number 2. And kung may short method, matik, may long method din. And in that case naman, it will depend sa firing order niya, which is 1, 3, 4, 2. Dito naman, isipa-power or isa-set yung piston number 1 and then tune up ng exhaust and intake valves, set up yung piston number 3, and then tune up ulit yung exhaust and intake valve, set up yung piston number 4, and then tune up ulit ng intake and exhaust valve. And lastly is to set yung piston number 2 and then tune up yung intake and exhaust valve. And bakit nga ba mahalaga ang pag-aayos ng valve clearance or yung tappet clearance? It's mainly because ito yung nagpapabilis ng tamang pag-open at pag-close ng mga valves. At ito rin yung nakakatulong ng tamang pagsusunog ng gasolina at yung pag-produce ng lakas ng makina.
At hoho, parang napapahaba na ako. Nasayang ko ulit ang ilang minuto ng buhay nyo. See you ulit sa next video. Malapit na mabuo yung makina namin. Salamat ulit sa panonood at kung hindi ka pa nakafollow, please follow, like, and share. God bless us all!